Mapagpalang araw, kaibigan. Minsan pa, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Sa araw pong ito, tayo po'y mag-aaral ng salita ng Biblia. Nasa programa po tayo ang oras o ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos na nakatala po sa Biblia. Ang Biblia po ang ginagamit na batayan upang patunayan natin ang isang bagay. Pagdating po sa spirituality, gumagamit tayong Biblia. Kasi sa Biblia po masusumpungan ang talahan tungkol sa salita ng Diyos. Ano po? Kaya gumagamit tayo ng Biblia. Ngayon, maganda po yun. Para kung meron ka mang mali sa iyong pananampalataya, ay may correct yan. Ano po? Yan po kasi ang sinasabi ni Pablo. Ang Biblia ginagamit for correction of faith. Kung mali ang iyong pananampalataya, ang gagamitin mo, Biblia. Ano po? Para may tama kung ano man yung mali sa iyong pananampalataya, kung ano man yung tinanggap mo sa mga leader ng iyong simbahan, yung tinatawag nilang mga doktrina ng mga simbahan. Bawat institusyon ng simbahan, meron po silang kanyang-kanyang doktrina o aral. Ibig sabihin po ng doktrina, aral. Na meron po silang aral, pinatutupad. Yan po ay nakarehistro din po sa SEC kasama ng pagpaparehistro sa pangalan ng iyong simbahan. Siyempre, kung ano po yung narehistro, yan na po yung daladala mong aral. At yan din ang aral na itinuturo sa mga member ng mga simbahan. Kaya kung minsan po, nagkakaroon ng diskusyon tungkol po dito. Kasi yung aral ng kabila, sasabihin ng kabila naman, aba, wala na sa Biblia yan. Kaya nagkakaroon ng diskusyon. Kaya bawat institusyon ng simbahan, gumagawa po sila ng parahan para kapag sila ay napunta sa ganung parahan, yun po ang ginagamit nila para patunayan yung aral ng kanilang simbahan ay ang doktrina nakasulat sa rehistrado. Registered sila sa SEC. Ano po? Kaya hindi mo pwedeng baguhin yun. Magkakalabo-labo na. Magkakawindang-windang na. Sasabog na ang isang simbahan. Kaya yung mga iba, nung madiscover nila, sila ay lumalayas sa mga simbahan na kinabibilangan nila. At sila ay pumupunta sa ibang mga simbahan. Galing sa ibang simbahan, nang matalo sa debate, umalis. Nagpunta sa isang simbahan, at ang nakasama niya ron, mga nagsilayas din sa ibang mga simbahan. Kumbaga, nagtagpo-tagpo yung mga natanggal o natiwalag. Kung ano nang dahilan, sila ngayon ay nagsasama-sama sa isang simbahan. Hindi rin sila umalis sa simbahan. Gumagawa sila ng paraan para manatiling nasa simbahan sila. Lalo na po yung mga may tungkulin na. Yan po, mga matatagal na yon, nakapag-aral na. And so forth and so on. Kaya tayo po ngayon ay mag-aaral ng turo at aral ng ating Panginoon na nakatala po sa Biblia. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral, pagbubulay ng iyong salita na nakatala po sa banal na kasulatan upang sa gayon
lahat ng manood, makinig ng aking munting video ay magkaroon po ng pagkakataon na kung meron man pong pagkakamali sa kanilang pananampalataya upang may correct po hanggat nabubuhay sila. Sapagkat mali ay mali po. Meron pong nakatala sa Biblia, kaya yan ay isa sa aming tatalakayin. Salamat po Panginoon Diyos sa ngalan ni Jesus. Amen. Minsan pa, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa kasulatan. Praise God. Ito po ang Biblia ang gagamitin natin. Po amen. Ang nakalagay po rito, ang Biblia ng mga pastor. Ayan po. Ayan. Ano po? 13 simbahan po ang nakalagay dito na lahat sila sumasangayon sa turo ng Bibliang ito. Kasi hindi nila ipalalagay yung pangalan nila o yung simbahan nila kung hindi nila sinasangayunan ng turo nito. Ano po? Amen. Ang Biblia ng mga pastor. Magandang balita Biblia. Yun po nakalagay Binasa ko po yun Ngayon, ito po yung mga simbahan. Ayan. Ito pa. 13 simbahan po yan. Nakalagay ang mga simbahan nila, nakalagay ang mga pastor o leader ng kanilang simbahan. Ibig sabihin, itong 13 simbahan na ito, sumasangayon sila sa nakasulat dito. Di po ba? Matibay, 13. Tapos kukontrahin mo, mag-isang simbahan ka lang, aba. Sino ba naman ang matimbang? 13 kontra sa isa. Okay? Siyempre, sa 13, yung ba 13 na yun, hindi ba nagsipag-aral yun? Ay, nagsipag-aral po. Kaya yung nakasulat, sinasangayunan nila. Ibig sabihin, aprobado nila. Purihin ang Panginoon. Kaya sabi ko po, ginagamit na koreksyon itong Biblia. Tignan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo. Si Pablo po, apostol ng mga hentil o mga hindi Hudyo. Kasi dalawa po yung tao sa Biblia. Kung hindi ka lahi ng Hudyo, lahi ka ng hentil. Ano po? Ngayon, bilang tayo mga Pilipino, doon po tayo sa mga hentil, hindi Hudyo hentil po tayo. Ngayon, ang sabi ni Apostol Pablo, ito po. Ikalawang Timoteo. Tingnan po natin, magnifying glass, para hindi na po tayo magkamali ng basa. Ang sabi niya, Ikalawang Timoteo chapter 3:16, ang lahat ng kasulatan kinasiya ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. 17. Upang ang mga lingkod ng Diyos ay maging ganap at tanda sa lahat ng mabubuting gawain. Ang tawag po pala ni Pablo ay ano po nakalagay dito? Lingkod ng Diyos. Kapag pala magiging tama yung pananampalataya mo, ay nagiging mabuting lingkod ka ng Diyos. Kasi kung may mali, ang sabi niya, nagagamit ang kasulatan.
sa pagtutuwid. Kung meron pong Biblia na pwedeng gamitin instrumento bilang pagtutuwid, meron pong pananampalatayang dapat ituwid. Ano po yung dapat ituwid? Ito yung mali. Halimbawa, sa pananampalataya ng iba't ibang reliyon. Ano po? Kung babanggit man tayo, ginagawa lang natin yung katotohanan kasi yun ang doktrina nila. Hindi tayo parang name-personal, namamana o naninira ng reliyon. Hindi. Ngayon po, makita nyo po sa mga social media, direktahan po pinapangalanan nila yung mga ganitong simbahan. Na ang kanilang aral, doktrina ay hindi nakakaayon sa kasulatan. Hindi nakahayon. Ito pong sabi ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo nilagay ng Panginoong Yesus bilang apostol. Ano po? Sa mga hentil. Yan po ang kanyang testimony. Tignan lang natin, ano? Anong sabi niya? Ito. Tignan po natin yung sinabi ni Apostol Pablo. Sa unang Timoteo 2:7. Dahil dito, ako'y pinili upang maging mangangaral, apostol, at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan para sa mga entil. Totoo ang sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. Yan. Anong sabi niya? Apostol at tagapangaral sa mga hentil. Sino po ang sinasabi niya? Dahil dito, ako'y pinili. Meron po palang pumili sa kanya. Ngayon, sino po ang pumili sa kanya? Ibig ba sabihin, nasabi ni Pablo, oy, apostol na ako. Ganun lang po ba kadali yun? Ay, hindi po. Meron pong pumili sa kanya. Tignan po natin sa Biblia, sino yung pumili sa kanya? Kailangan kinukuha po natin sa Biblia para hindi po tayo maging lapastangan o nagmamagaling, ika nga. Basahin ko po. Dito po sa Gawa 26:12. Iyan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong pare. Ano po? Sa 13. Nang katanghaliang tapat habang kami naglalakbay, nakita ko, Aring Agripa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag. Sa paligid namin magkakasama. Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong yan para mong sinisipa ang matulis na bagay. Verse 15. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. 16. Tumayo ka. Nagpakita ko sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod. At magpapatuto tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo. Ayon. Sino pong nag-appoint o pumili kay Pablo? Ang sabi niya,
Ako si Jesus. Yan. Ito po ay panahon na nililitis po si Pablo sa kanyang kaso. Kasi po, ipinangangaral niya, muling nabuhay ang mga patay. Ang mga tao po hindi sila naniniwala. Kaya, iniabla po siya sa korte. Kaya dito, pinapaliwanag po yung kanyang parte, yung sa side niya. Yan. 17. Ililigtas kita mula sa kababayan mong Hudyo at gayon din sa mga hentil kung saan kita isusugo. Ayan. Sa kanino siya isusugo? Mga hentil. At sa kanyang kababayang mga Hudyo. 18. Imumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Ang gumagawa pong kabanalan sa tao, ang Diyos. Kaya kahit hindi mo po idideklarang banal ang isang taong yan, na gaya ng ginagawa ng Roman Catholic Church, yung mga namatay po sa kanila, halimbawa yung tinatawag nilang mga papa, gagawin po nilang santo. Sila mismo yung gumagawa by means of canonization. Naalala nyo pa po yung dalawang Pilipinong martir na sinasabi nila, si Kalunsod at saka si Lorenzo Ruiz? Nang ideklara po silang santo ng simbahang Romano sa Roma, ang nagka-canonize ay mga santo papa kung tawagin. Magtataka po kayo, bakit ganito? Ito po buhay sila, tinatawag silang santo papa. Ibig sabihin santo na sila. At saka lang sila magiging santo kapag sila ay namatay. Yung papa. Kailangan yung isang papa nakagawa ng 5 himala sa isang taho o kaninong taho. Kaya madalas sinasabi po nila, ito po napapanood sa Diyos, walang halong paninira ito. Nanalangin ako kay papang ganito. Dinadalanginan po pala nila. Ngayon, pag sinabi mong nagimala siya, 1 point na yon, kailangan makalima siya. Kaya ang tagal ng mga canonization ng mga papang namatay. Kumisan po, itong mga huling araw po, si John Paul, hindi pa nakalima. Timano, ginawa na nilang Santo Papa Nakaisa lang yata o 2 himala na diniklara. Nilabag nila yung batas nila. Yung batas nila, kailangan nakapag-himala ka muna ng 5. Anong ginawa nila? Ginawa ng Santo Papa sa Roma. Canonization ang tawag doon. Pagkatapos, dinadalanginan na sila. Naalala nyo po ng panahon ng pandemic? Di ba sabi, manalangin ka kay Maria, kay Lorenzo Ruiz, San Pedro Calonsod, Angel Gabriel. Sinasabi po sa TV, pinalalabas yun sa mga TV network Magbisa daw pong pananggalang sa COVID-19. Kung mabisa pananggalang yun, bakit ang daming namatay? Libo-libo. Sige nga. Yung bang mga yon, may magagawa pa? Hindi naman po mga Diyos yun para lapitan mo. Para hingan mo ng tulong. Sa ngayon, ang dami yung kay Aling Maria.
Lagi silang nananalangin tuwing alas 6 sa mga simbahan at saka sa mga tahanan. Yung Holy Rosary. Kailan pa naging Holy ang Rosaryo? Yung ginaganyan, no? Holy Rosary. Yung month of October. Holy Rosary yun. Kailan pa naging Santo? Yung Rosaryo. Kaya tinatawag nila Santo Rosario. Wala po. Nabasa naman po natin sa Biblia, sabi ni Apostol Pablo sa kanyang paliwanag, kung sino nga nag-appoint sa kanya. Ulitin nga natin, doon sa dulo. Sa Gawa 26:18. Kung may Biblia po kayo, basahin nyo. Imumulat mo ang kanilang mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Ang Diyos po gumagawa ng kabanalan sa mga tao. Hindi simbahan. Hindi canonization. Malaking kamalian po yan, taliwas sa itinuturo ni Apostol Pablo. Paano ka magiging banal? Tignan po natin yung sulat ni Pedro. Isang Pedro. Isang issue pa yan. Si Pedro daw ang kauna-unahang Santo Papa ng simbahang Katoliko. Tandaan niyo po, hindi po Katoliko si San Pedro. Diyos siya. At saka wala pong nakalagay sa Biblia, sa kanyang epistola, basahin niyo po yung epistola niya. Nakatala po doon sa Gawa. At saka doon sa unang Pedro, ikalawang Pedro. Hindi nga siya nakarating sa bansang Roma Hindi siya nangaral doon. Ang nakarating sa Roma, si Apostol Pablo, na tumigil siya ron ng 2 taon habang nililitis siya sa kanyang kaso. Kaya yung chapter 26, nagpapaliwanag si Pablo po doon sa kinauukulan sa panahon niya. Kasi po, sinasabi niya siya ngay apostol. Pinagtitibay niya sa pamamagitan ng pagpapakita ng Panginoong Yesus sa kanya sa Damasco. Yung patungong Damasco. Ano po? Kaya sabi ni Pedro, tignan po natin meron po siya sinulat. Tandaan nyo, hindi po Santo Papa si Pedro. Meron nagsasabi sa akin, sabi niya, si Pedro daw yung Santo Papa, una. Ayun lang po sa simbahang Katoliko yan, sa kanilang sinulat kamay. Sabi ko, sige nga, patunayan mo na sinabi ni Pedro, ako'y Santo Papa ng simbahang Katoliko. Sabi ko nga po sa inyo, Diyo po siya. Ano ba yung simbahang Katoliko? Until. Ito naman mga panatiko sa Katoliko, in fairness huwag nyo nang mali na nga, pinagyayabang nyo pa sa Facebook yung isa po naging pagdiskusyon sa akin sa Facebook. Wala po siyang mailatag, ang dami niya nilalagay na picture. Sabi ko sa kanya, sa Biblia ng Katoliko, umanap ka na sinabi ni Pedro, ako'y Santo Papa ng simbahang Katoliko. Sasama na ako sa iyo, kako. Pag may nabasa ka, lahat ng pinakikita niya litrato, hindi po Biblia. Sulat ng mga ewan ko kung sino sumulat doon. Kasi wala naman nakalagay
Written by, wala po, basta nakalagay lang yung sinulat nila. Tingnan nga natin, kung maalala ko pa po, ano? Sa 14:15 yun, parang tingnan lang po natin, ano? Tingnan ko lang, ha. Ito. Ang sulat niya po sa unang Pedro. Uno. Tingnan po natin sa 13. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. 14. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. 15. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. 16. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Yun, sulat po ng Diyos yun. Ako'y banal, sabi ng Diyos. Kaya yung mga pinili, tinawag. O, tingnan natin uli. Sa 15, dahil Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. O, pumili ang Diyos sa inyo sa pamamagitan ni Apostol Pedro. Kasi si Pedro po ay apostol at nangaral sa panahon niya. Kaya yung sinasabihan niyang ito, yung kanya pong napangaralan. Kaya, ang sabi niya, magpakabanal kayo sa lahat ng inyong ginagawa. Di po ba napakaliwanag? Ang bumabanal po sa tao, salita ng Diyos. 1:17. Sabi ni Jesus, ang salita mo ay banal at katotohanan. Hindi po simbahan ang gumagawang banal sa pamamagitan ng canonization. Kaya malaking kamalian itong ginagawa na simbahang Katoliko. Dalawa na po yung binasa ko. Si Pablo at si Pedro. Si Pedro, entil ay apostol sa mga Hudyo. Si Pablo naman, apostol sa mga entil. Anong sinabi niya? Pareho po. Magpakabanal kasi ang Diyos po ay banal. Paano ka papasok sa langit kung hindi ka magpakabanal? O sa tingin niyo po ba papasok kayo sa langit na hindi ko po kayo banal? Kaya sinabi ni Pedro, wag. Ito, meron siya sinabi, di po ba? Ano sabi niya? Bilang masunuring mga anak, sa 14 po, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa in the flesh. Yun po, sa flesh, laman. Ano pa? Pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkahunawa. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, tingnan niyo po madami pong mga nako-convert sa Christianity. Ano po? Na dati sila ay nabubuhay sa kalayawan, sa bisyo, sa makamundong gawain. Nang kanila pong marinig yung tamang aral, yun na simula po. Kaya sabi ni Pedro, sa mga kausap niya, na-convert na po niya ito Huwag nyo nang balikan yun. Yung dating pamumuhay na masama. Kaya bilang mga tao, kaya Biblia ginagamit natin for correction. Ano po? Kasi may mga tao pong simbahan
Kung minsan yung mga matataas na posisyon pa sa kanilang simbahan, sila yung promotor sa mga gawain ng kamunduhan. Ay marami po nagsasabi sa akin ganyan. Mga pastor nila. Toma. Totoo po yan. Yung kinukwento ko. Kaya, kapag itinutuwid ka ng Diyos, magpatuwid ka. Kasi sa kabubuti mo rin yan eh. Hindi mo siya ikasasama. So, sino po ang gumagawa ng pagiging banal ng tao? Ang salita ng Diyos. Yun ang babanal sa iyo. Doon po sa 1:17. Ano po? Sanctify them. Sa English yun Tingnan po natin dito ano nakalagay po dito sa poimen. Ito po, titignan ko lang. 1:17. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo, katotohanan. Ayun. Sa King James Version, ang nakalagay po, pakabanalin mo sila sa katotohanan sapagkat ang salita mo ay katotohanan. Ibukod mo sila. Dito naman po pala nakalagay, ibukod mo sila. Ano po? Binasa po natin, Ibukod mo sila para sa iyo. Nagsasalita si Jesus ang kausap ng Diyos. Para sa iyo. Chapter 17:17 ng 1. Kausap niya po ang Diyos. Kasi sa verse 1, pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi. Yan. Ang kausap po ni Jesus ay yan Diyos Ama. Kaya sabi niya, ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ano po yung katotohanan? Salita ng Diyos. Yon. Para sila maging banal. Kaya Diyos pong gumagawa ng kabanalan. Okay po ba yon? Nakabiblia naman po, Ito naman mga pangahas na simbahan, sila gumagawa. Pag na-canonize na, banal na sila. Pwede na silang dalanginan. Huwag kayong magano dyan, Hindi po ba dinadalanginan nila yung mga patay? Wala po tayong personalan dyan. Totoo lang tayo. Sa unang Pedro 1:24, ayon sa kasulatan ng lahat ng tao tulad ng damo, gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan. Ang damo niya'y nalalanta, ang bulaklak ay kumukupas. 25. Ngunit ang salita ng Panginoon mananatili magpakailanman. Ang salitang ito ang magandang balitang ipinangangaral sa inyo. Yung magandang balita, yung katotohanan. The Word of God na ipinangangaral sa inyo. Wala pong ibang ipangangaral kundi po tungkol sa salita ng Diyos. Kasi yung iba po kasi yung doktrina nila sa simbahan ang pinangangaral nila doktrina ka muna, sandamakmak na doktrina. Yung iba 25, yung iba 27 o 29 doktrina. Yung iba pagkatapos yung kanilang leader, siya pa pinakikilala nila. Parang santo na rin, Hindi po, ako, never po akong bumanggit na, kaya pag tinatanong nila, ano ang simbahan ko? Ay, simbahan?
Sabi ko, wala. Wala ka ako. Yung aral sa Biblia, ang sinishare ko sa inyo. Bakit? Mahirap po yun. Tao po yung dinadala mo eh. Halimbawa, sabihin na natin mabuti yung leader nyo sa simbahan. Aba, pagka sinasabi mo yun, edi lalabas na, lumilihis ka na sa katuruan. Ang ipapatutuho po talaga, yung tungkol sa Diyos nakalagay sa Biblia. Kaya tuloy, ang sabi ng iba sa debate, yung bang pangalan ng inyong leader, nasa Biblia na. O, nagkakawindang-windang na. Sagot naman ng iba. O, sige nga, yung leader nyo rin ba, nasa Biblia? O. Pero po nagtanong sa akin, ako daw po ay banal. Kasi, yung sinishare ko po sa Facebook, magbuhat po ng matuto ako sa Facebook. Puro word of God. Kaya may nagtanong po sa akin, ikaw ba banal? Ang sagot ko, oo, banal ako. Ayon sa Biblia. Oh. Salita ng Diyos ang dala ko, yun ang bumabanal eh. Di, wala na, tumahimik na. Kasi ayon sa Biblia, pagkatapos sinamahan ko pa ng talata sa Biblia. Ano pa? Gusto ko lang sabihin, meron pa nagsabi eh. Paano daw ako pinili? Ibig niya sabihin, itong nagtanong, itong lately lang, nakipag-discussion sa akin sa Facebook, kanya lang, wala kasi siyang mailatag eh, kaya lahat ng parahang ginagawa niya eh. Sabihin ba naman si San Pedro daw, unang Santo Papa, sagot ko, maganap ka sa simbahan na Biblia, yung Katolikong Biblia kako, na nakasulat doon, sinabi ni Pedro, ako yung Santo Papa na simbahan Katoliko. Sasama ako sa iyo ka. Wala siyang mailatag. Meron pa siya nilagay eh. Si Maria daw, nasa langit. Ikaw naman kako. Sabi sa Biblia, wala pang umakyat sa langit. Tapos sasabihin niya, nasa langit. Kaya kung yun namatay nga po, naalala niyo yung namatay doon sa nakapako sa cross? Anong sabi ni Jesus? Ngayon din, isasama kita paraiso. Sabi ni Jesus, paraiso po yung binanggit eh. Hindi niya sinabi, kasi ang tanong nung nakapako, Jesus, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nag-aahari na. Basahin nga na siya 23 ng Lucas yun, ano po? Kung si Jesus po ari, saan ang kanyang kaharian? Tanong yun eh, halimbawa, naniniwala ka bang si Jesus ari? Kung ang sagot mo, oo, ari siya. Saan siya nag-ahari? Yun ang sunod na tanong eh. Edi sa langit. Pero yung nakapako sa cross, tignan po natin dito sa sa chapter 23 sa 32, may dalawa pang kriminal na inilabas sa mga kawal upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at sa isa sa kanyang kaliwa. 34, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ng mga kawal upang pagati-hatiin ang kasuotan niya. 35. Ang mga tao na may nakatayo roon at nanonood abang si Jesus ay kinukutya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba, iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo na inirang ng Diyos.
36, nilahid din siya ng mga kawal. Nilapitan siya ng isa at tinalok ng mahasim na alak. 37, kasabay ng ganitong panunuya. Kung ikaw nga ang ari ng mga Hudyo, hiligtas mo ang iyong sarili. 38, mayroon ding nakasulat sa kanyang ulunan. Sa wikang Grego, Latin at Hebreo, ito ang ari ng mga Hudyo. 39, tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Yon. Pati na yung katabi niya, nagisalamuhan na sa pagbanat kay Jesus eh. Ano pa? Hindi ba ikaw ang Kristo? Parang dialogue ng mga tao. Kung ikaw ang Kristo, iligtas mo sarili mo. Ano sabi ng isang nakapako sa cross? Hindi ba ikaw ang Kristo? Question mark. Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Yan. Sabi ng mga nanonood, kung ikaw ang Kristo, iligtas mo sarili mo. Pero ito namang isang kriminal, dinagdagan niya. Iligtas mo sarili mo at kami. Ano pa? Pero yung kanya salita, patanong, ikaw ba ang Kristo? Yan. Ibig sabihin, ikaw ba talaga tagapagligtas? Kasi ibig sabihin ng Kristo, tagapagligtas o the Messiah. 40. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, yung isa nakapako sa cross. Wala ka na bang takot sa Diyos? Takot sa Diyos. Sino po yung nakapako? Si Jesus. Referring to Jesus. Sa kanya po si Jesus ay Diyos. Ikaw ay pinarurusahan ding tulad niya. Kita niyo po. Hindi ba si Jesus tinawag niyang Diyos? Yun ang kanyang pananampalataya. Ikaw ay pinarurusahan din tulad niya. 41. Tama lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito, referring to Jesus, ito'y walang ginawang masama. 42. At sinabi pa niya rito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Yon. O naturalmente, saan ba maghahari si Jesus? Di sa kanyang kaharian sa langit. Ari siya. Di po ba? Kaya sabi nitong isa na nag-confess ng kanyang pananampalataya. Sinusuko ang kanyang buhay sa kanyang Diyos na si Jesus. Ari, sabi niya. Sumagot si Jesus sa 43. Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Hindi sinabi ni Jesus, isasama kita sa aking kaharian sa langit. Isasama kita sa paraiso. Kaya kung sinasabi mong si Maria ay umakyat sa langit, ang tanong, sino nakakita? Sinong witness? Kasi sinasabi nila sa kanilang magazine, Know the Truth. Yung magazine nila, yung halagang 25 pesos. Malapad-lapad na magazine yun eh. Binibenta nila yung ang pabalat si Maria. Tungkol po kay Maria lahat yun. Doon din po nakasulat na si Maria, after nang mamatay si Jesus, ang nakalagay doon, after several years, umakyat daw si Maria ng body and soul. Ang tanong, sino nakakita? Sinong witness? Wala po sila nalagay kung sinong witness. Pero si Jesus nang umakyat sa langit, ang witness yung mga alagad niya. Sabi nung sagawa, 1, nakatingala sila. Sabi ng anghel, ba't kayo nakatingala sa langit? Si Jesus na umakyat sa langit, makikita nyo rin sa pagbabalik niya, galing sa langit. May testigos kasi sabi ni Jesus, kayo ang aking mga saksi. Si Maria, sino sumaksi?
Wala naman sinulat ang mga apostol na, ay, saksi kami sa pag-akyat ni Maria sa langit, ha? Body and soul. Tignan nyo po. Oh. Tapos ngayon, dinadalangin na si Maria, ginagawang mediator, mediatrix. Si Jesus, mediator. Oh. Anong turo nila sa kanilang doktrina? Mas mabilis daw kung dadahan kay Maria. Kasi nanay siya ni Jesus. O kita nyo, naloko na. Wala pong ganyan nakasulat sa Biblia. Sila lang ang gumawa ng kanilang doktrina ng simbahang Katoliko na si Maria. Kaya nga sila binabanata ng Iglesia ni Cristo doon sa kanilang mga iba't ibang libro, magazine. Yan ang ginagawa ni ng mga Manolitos. Nagbabasa sila ng mga libro ng Katoliko. Kaya sila banat na banat sa kakabanat ng mga manalos. Kailangan po, kung ano po yung nakasulat sa Biblia, yun lang po dapat ang ituro. Ito naman Manalos. Huling sugo daw si Felix Manalo. Umaakyat sa sikatan ng araw. Yung sa Revelation chapter 7, may mga anghel na umaakyat sa sikatan ng araw. Yung isa doon, si Felix Manalo. Ewan ko. Ang daming inang kinatalata na siya daw yun. Sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga bulahan. Sa 24:4-5 ng Mateo 11, maraming mga bulahan at marami silang ililigaw. Nasasabihin nila, ako ang Kristo. Ibig sabihin, dala-dala po. Sige, patuloy tayo, kaibigan. Kaya tatandaan nyo po, ang Biblia ginagamit for correction. Yung mga doktrina ng mga simbahan, sila lang din po ang gumawa. Kumbaga, sila po yung nag-concept niyan. Hindi. Kaya ako po, ingat ako sa ganyan. Tatanong nila, doon simbahan ang kinabibilangan ko. Sabi ko, wala simbahan. Ano pa didibatiin mo sa akin? Walang simbahan. Ikaw, may simbahan kang alam ko. Kaya pag nagsalita ako, yung mga doktrina nyo, hindi ka makasagot-sagot ngayon. Hindi mo pwedeng tutulan kasi aral ninyo yan. Halimbawa, panahon ng politika. May mga simbahan po na hindi bumoboto. Wala silang pakialam sa botohan. Kasi nga daw po, isa sa doktrina nila yun, hindi sila involved, hindi sila bumoboto, kaya hindi sila nilalapitan ng mga politikong pulpol. Kaya kung sinasabing pulpol, kaya lang siya umaasa sa boto sa mga simbahan. Kahit walang alam. Itong mga simbahan naman, kahit walang alam, dinadala. Dahil din sa isang politiko lalapit sa yung simbahan, walang kling-kling. Yung iba sinasabi nila, wala daw ganyan. Maniwala ka. Kaya pala napapanood sa balita, yung isa, naglagay ng kling-kling. Pinangakuan dadalhin. Yung pala, iba pala dinala. Kaya sabi ko, ayos bidder siguro yon. Kaya yan ang dinala. Binabawi niya po yung kling-kling. Hindi na nabawi Isa sa batas nila, kapag nilagak mo na, hindi mo na kling-kling. Pagkatapos yung mga miyembro nila, hindi raw totoo yun. Napanood ko sa National News ganun po talaga. Gagawa ka ng parang para pa sinungalingan Lalabas, sinungaling ka pa.
Yun ang mga simbahan naman, kahit na isang korap, limbawa, tumakbo si Kapitan, marami siyang pinroject. Kasi nababalitaan ko, dinadala po nila yung ginawa daw nilang project sa mga kling kling, kling kling, pagkikita. Yun ang nagiging batayan naman nila sa kanilang pagboto o pagdala. Pero yung kapitan na yon, kahit kurap, klik klik. Ayan. Kaya, halimbawa, may tumakbong chairman, dalawa lang. May na yung isa. Siyempre, saan pa papanig yung simbahan? Kaya masama rin ang ugali ng mga simbahan nagdadala ng politiko. In the first place, sabi pa nila, bawal sa kanila ang umalo sa politika. Ibig sabihin, yung member nila hindi pwede sumali. Bawal umalo. Bakit yung nagdadal sila ng kandidato nila? Mabalitaan mo, meron silang party list. Tapos mababalitaan mo, dinala nila si ganito. Wala. Kaya karamihan ng simbahan nagagamit ng mga politikos na pulpul. Hindi na lang tinitignan ng simbahan kung yan matino o hindi. Ang tinitignan nila, ling ling, ling ling. Paginabang eh. Ako hindi ako naniniwala na lumalapit na simbahan sa simbahan ng politikos pulpul na walang kling-kling. Most probably, talagang kasama ang kling-kling. Ano ba? Walang paninira ito. Paniwala ko yun eh. Kasi meron ako nakakausap ng mga tao na nandun sa mga simbahan na yun. Kaya ko nalalaman yan. Yan. Ano po? Patay napunta sa kling-kling. Kasi nakaraan po yung kling-kling barangay election. Kaya sa Biblia po, yung maling aral na itinuro sa iyo, pag wala sa Biblia, itapon mo. Na sinabi nila si Pedro, unang Santo Papa, itapon mo yun kasi walang nakalagay na ganyan sa Biblia. Ano po? Walang kamalay-malay po si Pedro, matagal ng patay, ginawa nila Santo Papa. Yun po ang mali doon. O para si Maria, di naman sinabi ni Maria, nasa langit ako. Tapos sasabihin mo, nasa langit. Wala naman nagsabi na, siguro yung simbahan na yan, nagsasabi si Maria, nasa langit. Patay pa sila noon eh. Hindi pa sila tao. Hindi patay. Hindi pa sila tao. Tapos nalaman nila, si Maria nasa langit. Bakit? Tapos na yung Biblia na naging tao sila. Paano mo ngayon sasabihin niya? Kaya, yung nasa Biblia po, baguhin nyo po. Kung yung inyong paniwala po, gagamitin yung Biblia. Ano po? Kasi po, para sa inyong pakinabang din yan eh. Ang masakit, pinakikipaglaban mo pa sa ibang tao, wala namang ebidensya. Sa larangan ng diskusyon, laging ebidensya ang hinahanap. Kaya ako, yung nakikipag-diskusyon sa akin, sabi ko, hanapin mo sa mga Bibliang Katoliko. Huwag kang humanap sa ibang Biblia. Kailangan Bibliang Katoliko hanapin mo. Kasi Katoliko ka, natural yung Bibliang ginawa ninyo. Total, sinasabi naman ng Katoliko, sila daw ang gumawa ng Biblia. Di, hanapan ng kasulatan. Walang mapakita. Pilit pang nakikidiskusyon. Sabi ko, tapos sinalo niya pa yung iba simba. Sabi ko, pambihira ka.
Pati yung mga ibang leader na simbahan, binabanggit mo pa. Ano po? Kung ano po yung nakasulat sa Biblia, yan ang paniwalahan natin. Pag mali ang pananampalataya mo, panguli po. Panguli. Pag mali ang iyong pananampalataya, anong sabi ni Apostol Pablo sa maling pananampalataya? Roma 10. Mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at ang idinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. 2. Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi nga lamang batay sa tamang kahalaman. Yan. Yung Israel po dito, yung mga taong Israelita, Hudyo noon sa panahon niya. Kasi po siya ay Hudyo. Sa lahi naman ng Benamita, si Pablo. Pero inapoint siya ng Panginoong Yesus mangaral sa mga hentil. Ano po? Kaya siya po inangaral sa Roma. Hindi si Pedro. Paano naging Santo Papa ng Roma yan? Si Pedro, samantala nagtuturo sa Roma, si Pablo. Mas mahina po si San Pablo na lang ang ginawa niya Santo Papa. Baka sakaling matibay-tibay pa eh. Pero si Pedro, epistola ni Pedro, walang nakalagay na nakarating na Roma si Pedro. O paano siya nakapangaral doon? Paano siya naging Santo Papa? Pero naloko na. Kahit anong gawin nilang depensa, wala sila mailalatag na ebidensya. Kaya sabi ni Pablo, itong aking kababayan ng mga Israelita, gusto nilang maging kalugod-lugod sa Diyos. Pero mali. Mali ang kanilang batayan. Kaya ano sabi niya? Ito ang aking ninanais at dalangin ng aking puso sa Diyos na sila'y maligtas. So, pag mali ang pamamaraan ng new religion, hindi ka ligtas, kaibigan. Ayon kay Apostol Pablo. Hindi ako nagsabi dyan, ha? Binasa ko lang, baka sabihin nyo, umuusga na ako, parang judge na ako. Hindi. Si Pablo nagsabi. Gusto niya maligtas sila. Ibig sabihin, hindi sila ligtas. Amen. Amen naman dyan, kaibigan. Minsan pa, salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo po sa amin sa oras pong ito. Napakasarap pong bulay ng iyong salita sapagkat napakatama ang turo. Salamat po sa ngalan ni Jesus in Christ alone. Minsan pa, kaibigan, i-share mo naman sa iba. At kung naman na-sharean kayo, i-share nyo rin sa iba. Magpag-sharean po tayo. Ako po, kaya ako sinasabing i-share nyo ito. Malaki ang impact sa iba ito eh. Malaki ang impact. Bakit? Malalaman mo yung totoong aral sa Biblia eh. Wala po akong dinagdag, binawas ha. Kung ano po yung nakasulat, yan lang binabasa ko. Yung iba, nagsishare kung ano-ano. Wala namang pakinabang. Kung minsan, nai-scam pa nga sila. Senior nila, scam pa lang. Nadamay pa yung iba. Pag nag-share ka ng Word of God, sabi ng Diyos, perfect. Kaibigan, share mo naman. Ito pong inyong kaibigan, si Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayo, ang tunay na pagbubunyag. Kasi meron din pong programa, ang pagbubunyag. Pero hindi tunay yun. Namimilipit ng talata yun. Pilipit dito, pilipit doon. Tunay daw. Tunay silang manimimilipit. Kaya ako tunay na harap ayon sa kasulatan. God bless us all. Bye-bye po.